Diyos ang kapagyarihan sa lahat mula sa Panginoon tulong. Salamat, Panginoon, sa pagkatawag muli. Naribang ng mga anak, Panginoon, ang pagpapuri. Pagsama, Panginoon, sa iyong makapagyarihan at pagkakaloon. Salamat, Panginoon, sa isang lingkod na iningatan mo kami. Pinalakas na kami, Panginoon, dinala kami sa lugar na tuli, na mayroong kalakasan, nagadalang kapayapaan at tagumpay na nagpumula sa Diyos. Salamat, Panginoon, hallelujah, sa patuloy mo pagpapala sa bawat isa. Sa pangalan ng Lord, kami po ay ninanalangin na iyong gagawin ang aming mga pagsama. Aming mga papuri, Panginoon, hallelujah. Aming mga inahing ng dalangin, Panginoon, upang patuloy kami, Panginoon, magkaroon ng lakas. Magkaroon kami, Panginoon, ng tagumpay, hallelujah, sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming kabuhay. Sa pasimula ng gawain ito, O Diyos, kami po pinagkakatiwala sa iyo. Ang aming mga buhay, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, O Diyos, para sa iyo ang bawat isa, O Diyos. Hallelujah, at sa iyong Espiritu, O God, sa bago ka sa loob ito, Panginoon, upang kami, Panginoon, ipuspusin ng dakila at makarami ang pagpapalit ng mga Diyos. Manguna ka, Panginoon, sa aming mga pagbubuhay, sa aming mga pagbubuhay. Manguna ka, O God, sa bawat puso, sa bawat kaluluwa sa mga ito. Hallelujah, ikaw lang ang aming pag-insentro ng pagbubuhay ng aming pagsamba sa mga ito, O God. Noon, pati ikaw, Diyos, pasalamatan na lahat ng bagay, Panginoon, pinagpapatiwala namin sa iyo sa pangalan ng Jesus.
Amen. Nawag ka na sa tawagan na tawagan na. Amen. Ang sa akin. Paano yung moment ng suli, di ba ang nangyari ko sa
gagawin ng Diyos sa umagang ito. I'm sure that your worship is at incense. Are you sure that your worship today is working upon us tonight?
Amen. Sa labas na balakwa para sa ating Panginoon. Praise God. Maraming natin ang Espiritu ng pagsamba sa ating mga puso. Amen. Hinahanap ng Diyos yung totoo pananamba. Amen. Hallelujah. Sa araw ito, amen, namin namin tatandaan na we are in the house of God. We give everything to Him. Dahil wala tayo ibang gagawin, kundi mamigay ng patuloy at pagsamba sa ating Panginoon, sa Kanyang kalakilahan at sa Kanyang kabutihan, mga kapatid. Hallelujah. Ang iglesia ito ay pinagpapala at iniingatan ng Diyos sapagkat ginagawa niya yung mga bagay-bagay para ipakita niya kung sino siya sa ating mga bulan. At wala nang rason na binabigyan ng mataas na pagkulang at sa Panginoon sapagkat ginawa niya lahat at gagawin niya lahat para sa ating mga. Hallelujah. Napakadakilan ng Diyos na ating sinasamba. Kaya ba natin palapakan sa Panginoon? From nothing to something, from something to everything. The Lord is good, mga kapatid. Hallelujah. Without further ado, in the book of 1 Kings chapter 3, reading from verse 5 to 14. Amen. In the book of 1 Kings, chapter 3, reading from verse 5 to 13. Ito ang sabi ng banal na kasulatan, napakita si Yahweh sa Gibeon kay Solomon ng isang panaginip. Isang gabi, sinabi niya, humiling ka, ano ang ibibigay ko sa iyo? Sinabi ni Solomon, nagpakita ka ng dakilang katapatan sa ipan ng iyong lingkod, si David, aking ama, dahil lumagat siya sa harap mo ng may pagtitiwala, katwiran at kabutihan ng puso. Iningat mo ang dakilang katapatan sa ipan niya ito para sa kanya, binigyan mo siya ng anak na lalaki para maupo sa trono niya ngayon. At ngayon, Yahweh, na aking Diyos, ginawa kong hari ang iyong lingkod kapalit ni David na aking ama. Kahit na sa isang lamang akong bata, hindi ko alam kung paano lumabas o pumasok. Ang inyong lingkod ay nasa kalagitnaan ng mga taong pinili mo, na ilang bayan, mas lalong marami para itala ang bulangin. Kaya bigyan mo ang iyong lingkod ng maunawaing puso para hatulan ang iyong bayan, para malaman ko ang mabuti at masama. Dahil sino ang may kayang hatulan ng dakilang bansa mo na ito? Ang kahilingan na ito ni Solomon ang ikinalugod ng Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ng Diyos, dahil hiniling mo ang bagay na ito at hindi ka humiling para sa sarili mo ng mahabang buhay o kaya
hihigit sa susunod sa iyo. In last verse, binigay ko rin sa iyo ang hindi mo hiniling, ang parehong kayamanan at karangalan, para walang magiging katulad mo sa mga hari sa lahat ng inyong mga araw. Salamat sa araw na ito, mga kapatid. Amen. Sa ating itong binasa, ito ang istorya mula sa buhay ni Haring Solomon kung paano siya ipinalaga ng Diyos, mga kapatid. Dakila at mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon ito, nabasa na ang iyong mga salita. Bilang pagdating ng aming kaluluwa, busugin mo kami at man, Panginoon, gusto mong ipabati sa bawat isa sa amin. Lord, I pray, gamitin mo ang aking makalupang bibig na pinagsalita sa aming kalagitnaan. Tulungan mo rin kami, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa ay may focus sa araw na ito sa pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin namin, sinusuway namin ng banal ang lahat ng plano ng kaawat na nagiging hadlang sa pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, hallelujah. Natanggalin mo ang mga klaseng kaantukan sa aming mga sarili nang sa ganon ay focus namin ang iyong mga salita. Niling po namin ang banal ng banal Espiritu ang mauna sa bawat isa sa amin. We love you and we praise you. Papuling pagsamba ay amin pong binabalik sa matamis mong pangalan ni Jesus na nag-Nazaret. Palapakan natin ang aming Panginoon. Ayun, isipan mga kapatid, pagkalayo tayo ng Diyos, and I want to share the word, amen, from the title, amen, from wisdom to spiritual divine. From wisdom to spiritual divine. Ayon po sa ating pong binasa, amen, ayon sa istorya ni Haring Solomon, amen, alam naman natin na si Haring Solomon ay isa sa nagpakilala, amen, bilang isang matalinong hari sa hanggan po ng Israel. At alam natin, amen, kapag narinig natin ang pangalan Solomon, praise the Lord, naisip natin na he is a wise king in Israel. At sa kanyang mga salita, mga kapatid, amen, marapat na matawag na siya ang pinaka-matalinong hari na pinalaga ng Diyos sa angkan o sa bansa Israel. Amen. It is because, mga kapatid, si Haring Solomon binigyan siya ng napakagandang pagpapala na galing sa ating Panginoon. Dahil sa kanya, muna
after God's own heart. Kaya sabi ni Solomon, bigyan mo ako, amen, ng kaunawaing puso. Nang sa ganon, sabi niya, I will judge your people and to do between right and wrong to them. Ano ba? Bigyan mo ako ng karunungan para intindihan ko yung mga bagay-bagay. Ang sabi natin, Panginoon, your request is granted. Dahil hindi ka humingi ng kayamanan, ang tao kasi minsan, mga kapatid, when we ask God, the first request that we pronounce is, Lord, bless me. Tama mali. Hindi nawawala yung word, Lord, bless me. Kung nakita natin, Panginoon, hallelujah, yung request ni Haring Solomon sa Panginoon. Sabi niya, hindi ka humingi ng kayamanan. Hindi ka humingi ng kapangyarihan. Hindi ka humingi sa akin, sabi niya, ng mahabang buhay. Pero ang hindi mo, gusto ko yung kadaliluhan at magkaroon ng mahabang puso. Maulawaing puso. Sabi na natin, Panginoon, ibibigay ko yan sa iyo. At hindi lang yan, sabi ng Panginoon, maliban sa iyan lang ang hiningi mo, ibibigay ko rin ang kayamanan sa iyo. Ibibigay ko rin ang kapangyarihan sa iyo. At bibigyan rin kita ng mahabang buhay. Dahil sabi ng Biblia, isusunod ko yung mga bagay na hindi mo hiningi. Dahil yung hiningi mo, yun ang ipapalo hindi mo man. Yun ang sabi ng Panginoon kay Solomon. At dumating yung tao, mga kapatid, ilan. Pagkag-isip niya, yung bagay na yan, pinasalamatan niya ang Diyos. Nag-alay siya at dumating yung tao na si Haring Solomon, amen, ay nagkaroon ng isang maunawaing puso at nabigyan siya ng katalinuhan. Si Solomon, mga kapatid, hallelujah, nag-build siya ng napakagandang templo dahil sa pinagkaroon ng Diyos na katalinuhan. Si Solomon ay gumawa siya ng mga proverbs, amen. Gumawa siya ng mga thousands of proverbs. Kung ating babasahin, nakagawa siya ng mga songs, amen, na
Kami ang matulugan. Habang natutulog mga kapatid, yung babae ay sabi na nadalaran niya yung kanyang anak at namatay. Sa madaling sabi, yung baby ng babae na yun ay namatay at kinuha niya yung kanyang anak at ibinalik doon sa babaeng masarap ang tulog na buhay. Nilagay niya sa kanyang bibig at kinuha yung buhay at yung patay na doon sa bibig ng isang babae. Nag-isip yung babae ito nung kanyang palitigin na yung kanyang nakita niya na wala ng buhay itong batang nasa bibig niya. At nagulat siya, sabi niya, hindi ito ang aking anak. Sabi niya, kung sa kasama ng babae, sabi niya, yan ang aking anak. Sa madaling sabi, nag-aaway sila at napunta sila sa harapan ng hari. Pagdating sa harapan ng hari, ipinakwento ni hari ng Solomon kung ano yung nangyari. Sabi ng babae, mahal na hari, sabi niya, nandito kami upang sabihin namin kung bakit na nangyari. Sapagkat itong babae ito, sabi na kinuha niya yung aking anak dahil itong babae ito namatay yung kanyang anak. Ang nangyari, lumating yung dami na nandun sa bahay na tinitira yung kaming dalawa lang, parehas kaming buntis at nanganak kami after 3 days, nanganak din siya. Habang natutulog na lang yung kanyang anak at pinalik yung anak ng patay sa harap ng buhay. Sabi ng hari, ano ba ang nangyari? Yung kanya yan, sabi na yung paligdihin ko, mahal na hari, nakita ko na yung anak na aking paligdihin na hindi ko siya anak dahil kilala ko yung aking anak. Sabi ko, yung aking anak, at sabi niya, hindi, patayan yung anak. Sabi ng hari, mga kapatid, dahil ganyan yung naging sitwasyon ninyo. Sabi niya sa kanila rin, dahil nag-aagawan sila doon sa isang bata. Sabi sa kanila rin, magdala kayo ng espada. At anong gagawin mo, mahal na hari? Sabi ng mahal na hari, hahatiin ko itong batang ito. Yung kalahati mapupunta sa'yo, yung kalahati mapupunta dyan sa isa. Sumigaw! Yung isang babae, sabi niya, mahal na hari, huwag mong gagawin yan. Mahal ko yung aking anak. Huwag mong hahatiin. Para ibigay mo sa akin at ibigay mo sa kanya. Sabi ng isang babae na namatay ang kanyang anak, hatiin mo! Para wala pupunta sa amin. Hatiin mo! Sabi ni Hari Solomon, ibigay niyo yung bata doon dahil siya yung may puso, siya yung may totoong anak sa bata niya. Nagulat ang mga tao sa naging desisyon ni Hari Solomon. Nagulat sila sa kainuman. Dumating yung tayong ingay na si Hari Solomon, nag-build siya ng napakagandang altar. Nag-build siya ng napakagandang templo. Nag-build siya mga kapatid ng bahay ng ating Panginoon. At dumating yung time na ginamit niya yung kanyang alam na meron siya. At merong isang reyna na nakabalita na merong isang magaling na hari ng Israel. Nung nabalitaan yung reyna na to, the Queen of Sheba. Ang Sheba, mga kapatid, amen, isa itong makapangyarihang lugar. And Sheba now is Yemen. Yung masabi niya, o yung Ethiopia ngayon, part ng Nigeria, Africa. At dumating yung time,
na si Solomon o yung hari ng Israel ay ganon. Sabi ng Biblia ba, kapatid, amen, itong si Queen of Sheba, amen, mayroon siyang kapangyarihan, kilala siya, amen, at mayaman yung kanyang lugar. At nangyari yung nabalaan niya yung bumubugong na napakalino si Hari Solomon. Dami niya napuntahan ko na para malaman kung ito. Bibigyan ni Queen of Sheba yung nakaramang dito para irigalo, amen, kay Solomon. At pagdating niya sa bahay ngayon, sa kanyang kaharian, namangha in chapter 10, verse 15, from verse 1 to 5, namangha si Queen of Sheba. Sabi niya, wow, anong klaseng templo ito? Anong klaseng kaharian? Dahil lahat puro dito, mga mamakain na gamit ang meron dito. Gaano kalino ang pagpapakayo, amen, ditong hari ng Israel ito. Kaya naman siya, kapatid, hindi nakapagsalita. Amen, itong Queen of Sheba, na kung saan itong Queen of Sheba nito ay gusto niyang patunayan na si Solomon ay matalino. Kaya winapag si Solomon, sabi niya, welcome, dito ka. At dumating yung parang sabi ng Bible, when the Queen of Sheba asked a question to Solomon, sabi ng Bible, wala ni isa ang pumaltos sa kanyang kasagutan sa tanong ng Queen of Sheba. So lahat ng kanyang tanong sinagot ni Hari Solomon. Dahil sa kanyang kakalimuhan, mga kapatid at kaibigan, sa sobrang kakalimuhan ni Solomon, napahanga itong Queen of Sheba. Kaya nilgalugod siya. Napakaganda yung tinatawag na regalo at napakaraming mga dito ang regalo sa kakalimuhan ni Solomon. Ano matiro tayo, mga kapatid, amen, nagbaluna na magaling pa kasi Solomon. Sino ba naman ang hindi magaling? Meron siya 700 wives and 300 concubines. Yung sinabi natin, Panginoon, wala nang ibang aatalino sa iyo sa mga susunod na magiging hari, wala kang magiging katulad. Because only Solomon, siya lang yung may asawa 700 at may concubines na 300. Sa kanyang kakalimuhan, napakaganda dahil nagkaroon ng tinatawag na kapayapaan sa kanya dahil kanyang mga inasawa ay anak ng mga hari na kanyang mga kalaban. Sabi niya, anak ng hari anak ni Ari. Talagang na lugar, tapno, alam mo, bira rin nagkaroon, di ba naman lugar? Nag-exort ng sa. Iso na inasawa ni Solomon, nagkianak ni Ari, na ang berbera kalakwaga at ikabuna, di ba naman ni Solomon, na daan ikatutog na panagkakabiyak. And that moment, amen, nagkaroon siya ng 700 wives and 300 concubines.
sinabi ng Bible na ibinigay ng Diyos sa kanya, bibigyan ka ng katalinuhan at maunawaing puso. Pero yung habilin ng Panginoon sa sitwasyon na meron siya, huwag kang makisama sa mga inumika. Huwag kang makisama sa mga anumika. Huwag kang makisama sa mga anumika. Sa mga Sidonians, sa mga Hittites. Huwag kang makisama sa kanila. Dahil iniligaw ang iyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. And you know, the worst thing sa panahon na yan ay yung sumamba ka sa mga Diyos-Diyos. Sa panahon na yan, mga kapatid, sinabi ng ating Panginoon, lumayo ka, iwag papasukin ang isama. Did the Lord remind us in our generation? In the Old Testament, meron siyang bilhin. Ang tanong ko, sa ating kapanahon ng Babylon ay hindi remind ng Panginoon siya. I think they remind ng Panginoon. Maalala ko mga kapatid, amen, sa New Testament, meron sinabi ni Pablo, o sinabi si Pablo, in the book of, and he said in Corinthians chapter 6 verse 4, of verse 4 or 13, I check the religions. 14. Eto, huwag kayong mag-ipamato ng kabilang sa mga di nagsisampalataya. Be not equally yoked together with the unbeliever. Saying of the instruction of God to Kinsolon, na hindi siya pwedeng makisama, amen, sa mga anak o babaeng Moabites, Amorites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Sa panahon natin ngayon, pinili ng Panginoon si Pablo na ipangaral sa atin na huwag tayong makiayon sa mga hindi mananampalataya. In other words, sa sanlibutan. Huwag natin makalimutan yan. Hindi lang sa utos kay Solomon, hanggang sa kapanahonan natin ngayon. Amen. Huwag tayo makiayon sa sanlibutan o sa mga hindi mananampalataya. Hindi masama sabihin, Pastor, na hindi magkaibigan lang ako dahil gusto kong mawin sa kanila. Hindi masama yun. Because our focus is to win the soul in His kingdom. But making sure your focus is to win soul, not to win you. Kasi sa kapanahon ngayon, sabi nila, nagasawa ng mga hindi mananampalataya. Ang sagot, mga kapatid, i-convert ko siya. Hello? I remember last Friday, si Brother Junel,
Mahirap, brother Wilson. Sa sobrang mawawali ng puso mo, doon ka pala masusunod ng bayan. Kaya nangyari mga kapatid, amen, yung dating people na wala ng palataya, dahil sa kanyang mawawaling puso, nagmahal siya ng hindi mananampalataya. Ngayon, nasana siya, wala na sa simbahan. Yung dating napaka-people niya manalangin, napaka-people niya magpalangin, napaka-people niya gumawa para sa kalawan ng Panginoon. Nung nakapag-asawa na hindi mananampalataya dahil ang kanyang motibo, i-convert ko siya dahil ako'y malakas sa paglilingkod. Kailangan ma-convert siya sa amin. Saan na siya ngayon? Nagtatanim na lang ng kamote. Dahil ayaw niya magsimba, ayaw ng pasimbahin ng kanyang asawa. Mag-ingat tayo, mga kapatid at kaibigan. When our prayer, God gave us understanding heart. Gamitin lang natin sa tama. At dumating yung time, mga kapatid, amen, na mas napapamahal na yung mundo sa kanya kaysa sa dating relasyon niya sa Panginoon. Ang sabi ng mga be not equally yoked together with the unbeliever. Ang sabi diyan, love not the world, neither the things that are in the world. Because the love of the Father is not in Him. Pagmahal mo ang sanlibutan, mas priority mo ang sanlibutan, mas nabibigyan mo yung time ang sanlibutan, mas nabibigyan mo ng oras yung sanlibutan. I tell you mga kapatid, hallelujah, our spiritual life will be declined dahil ayaw ng Diyos yung mga ganong bagay. Ayaw ng Diyos, ilan na magkaroon tayo ng focus sa sanlibutan. Ang gusto na natin, Panginoon, yung panahon na marunong kang nanalangin, yung panahon na palagi kang nanalangin, palagi kang lumuluhod, palagi kang sumasamba, palagi kang nagpupuri. Yun ang gustong i-insist ng Diyos sa mga puso natin nang sa ganon, hindi tayo makuha ng sanlibutan. And sad to say, mga kapatid, nung binigyan si Haring Solomon ng tinatawag na katalinuhan, and yet, the first time he used the wisdom. Sabi ka, ginamit ko naman sa Panginoon, kaya nag-asawa ko naman kami, there's no war in our time. Sabi, okay sa ano yun? Sabi siguro ng Panginoon, magaling. May rason ka. Pero hindi ka agad ang meron. May mga rason tayo minsan mga kapatid, natanggap-tanggap kay Lord. Yung pinipilit natin yung ating sarili, na akala natin okay na. Okay lang yun, Pastor. Di naman alam ng iba. Ako lang naman. Okay lang yun. Mga kapatid, hindi lahat ng okay like okay sa Panginoon. May mga bagay-bagay o desisyon tayo na akala natin okay. Pagdating sa harapan ng ating Panginoon, that's the reason why God has no respect of a person. Ang salita ng Diyos, masakit kung tumama. Nakakatanggal ng kaluluwa. Sasabihin mo, ang sakit mo naman mga pastor, ang sakit mo naman magsabi, kapag yan ay nanggaling sa salita ng ating Panginoon, amen, talagang masasakit
when Saul, amen, instructed by God na lipulin lahat ng mga kalaban. Sabi ng Panginoon, patayin lahat. Pero ano sabi ni Saul? Ititira ko yung mga malalaking baka. Hello? Para iaalay ko sa Panginoon. Kakagawin niya ng Panginoon. Kapag sinabi lahat, huwag kang magtira. Pag sinabi ng Panginoon, ibigay mo lahat, ni Siko, huwag kang magtira. Pero sabi ni Saul, ibigay ko ng malalaking baka, Lord. Matutuwa ka dito. Mapapatuto. May mga matatalinong tao dyan, gagamitin natin. The instruction of God is to kill them all. Amen. Kaya minsan mga kapatid, hindi kaya ng bigay ito tayo sa Panginoon. Meron tayong natatago. Kaya nangyari mga kapatid at bakit sinunod ni Solomon ang malilim ng Panginoon? Amen. Sa bagay na ginawa niya mga kapatid, amen, he built an altar for idols and worship them. Wow. Sabi ni Solomon, okay lang Lord. Wala namang gera eh. Pero gusto ko lang na sinabi ng Panginoon para kay Solomon at sa mga ng Israel. Kukunin nila yung puso mo para isama ka sa kanilang ginagawa. Ang panalangin natin dito walang mawala yung puso. Pero bilhin ng Panginoon, don't go to Amorites. Dahil pag nandun ka at pagkasama mo sila, dahan-dahan kukunin nila ang loob mo at isasama ka sa kanila. Kaya kaya. Pero hindi ka tayo yung mga tulunde. Yung konti-konti, konting kakay naman, konti lang yun. Pero pag naging konti ka, nagiging konti ka naman. Maniwala kayo, sa konti-konti pamamaraan, nagiging naipon yan. At magugulat ka naman, bakit? Ano nangyayari? Si Hari Solomon, ang sinabi ng ating Panginoon sa kanila, huwag kang makiayon sa kanila. Kukunin nila ang puso. Mapapa-okay ka sa kanilang gagawin. Kapatid, ina at kaibigan sa araw ito, nung araw na si Solomon ay binigyan ng katalinuhan, nagamit kayo ng katalinuhan na yan. Pero kapatid yung araw, hallelujah, yung time na kung saan nagsimula ang maliit. Amen. When we started as a small compromises lead to complete spiritual decline. Nakalam niya, tama lang yun. Nakalam na okay lang yun. Did you know this man who once spoke with a divine wisdom ended up in living of this obedience? Nung umpisa malakas, nung umpisa magaling, nung umpisa maganda. Amen. Even his kingdom divided. Even after his death. Ang masakit dito mga kapatid, amen. Yung story ni King Solomon, hallelujah,
Hello. Thank you. Huwag kayong magtahimik. Mag-react kayo. Nung halos maligo ka na, lulukin mo na lahat, pati bote ng alak. Para wala kang awanting siya mga mauntunga. Di kaya ako nung nabarapit ka papala, mabarapit ka ng lumilato. Ang mga ito susapan, Dimas. Kapag sumakit sa ito, subo, dahil ng iling. At din, nalabas sa itsura mo. Ating mo kayo, di ba, musod na nalambaga makana. Yung sa akala mo, okay yun! Tapos pag nagkasakit, mag-message kayo, pastor, pwede bang panalangin namin sa inyo? Bakit? May sakit. At sarap ipag-pray, mamatay na lang. Minsan yung aming mga singkas, medyo pinapaisin namin minsan. Kaya yung prayer namin, Lord, thy will be done. Ang hirap kasi pag bumamit ka ng pangalan, kunin mo na, Lord. Pag inotor yan ng Diyos, patay ka. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga panalangin. Lord, yung kalunggan mo na lang. Natigas ang ulo. Pinadvisean mo na, inulit pa rin. Pinagsabi ako, inulit pa rin. Kung ang gagawin natin, lulunod na lang natin, Lord. Kunin mo na. Para wala nang sakit sa ulo. Di ba? Kasi sa una, masarap. Masarap. Okay lang. Pero pag dumating na yung time na napuno na, abay, maninigil na ang katawan. Huwag mong sabihin, maninigil ang katawan. Amen.